Sitwasyon pa rin sa Israel ng ating mga kababayan ang ating pag-uusapan. Makakapanayam natin si Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Yusek De Vega, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Bagong Pilipinas. Yusek, matapos po ang pag-atake sa bansang Israel ng grupong Hamas, ano po ang mga panuntunan ng ating embahada sa mga Pilipino doon upang manatili silang ligtas? Opo, ang number one na ginagawa ng embahada natin ay nagkikipag-ugnayan sa mga kinaukulan sa Israel, no? Para matiyak na binibigyan din sila ng security, no? Kasi obligasyon ng Israel bilang host state to ensure peace and stability, no, yung katiwasayan ng republika ng kanilang bansa, no. Ang nangyari po, nangako naman yung embahador ng Israel dito, si Ilan Cruz, na hindi lang naman Israeli citizen ang poprotektahan ng kanilang military sa itong sarap na itong mga atake ng Hamas, no, pati na rin mga ibang residents kasama ng mga Pilipino. Kaya ang ginagawa natin, nagipag-unayan doon. Pangalawa, may mga advisory para sumunod lang sa mga panayam o sa mga paliwatig ng Israeli military authorities, kunyari stay at home or go to bomb shelter. At pangatlo, minomonitor nila, utos to ng presidente, no? Minomonitor nila yung situation, yung ilan ng mga Pilipinong apektado. So far, wala pang ma-confirm na may Pilipino na casualty or na nadakip, no. Merong mga rumors, no, meron tayong narinig, di ba, na iba sa mga nakidnap ng mga Hamas, mga Pilipino, wala pa tayong verification nun, pero nakipag-ugnayan ng embassy dyan at makakatulong din po kayo, mga kababayan, at saka kayo rin po sa itong panatutunan na to, kasi meron kaming hotline number na gustong i-pabahagi sa inyo, i-share namin sa inyo kung pwede. Hotline number ng embassy para tumawag kayo kung kilala niyo yung kamag-anak, kilala mag-anak kayo na wala bigla, para hanapin nila kung talagang baka nadakip, no? Pwede ko ba i-share ang hotline number ng embassy? Yes, Yusek. Okay. Ang area code ng Israel is +972. Tapos ang number is 544661 188. Ulitin ko pa, no? 72-544-661-188. Iyon po ang paraan na matawagan ng embassy para tanungin niyo, kunyari may kamag-anak kayo. Kasi ang magandang balita, yung mga Pilipino naman, karamihan ng Pilipino ay nasa mabuting kalagayan dahil nasa Tel Aviv sila, malayo sa Gaza, no? Kukunti lang ang mga Pilipino dun sa area ng Gaza, sa mga cities doon. Kaya, at saka yung agricultural students doon, lahat yun, 300. Kasi yung south po ng Israel, ano yan desierto yan, pero may agriculture yung pero yung the embassy is in touch. So, yun po, at kung wala pa nagpaparinig na gusto magpa-repatriate, pero kung gusto ma-repatriate, kung gusto mauwi sa Pilipinas, kami na rin ang gagastos para sa kanila. Okay, maraming salamat, Yusek De Vega. Kasama rin po natin ngayong tanghali, makakapanayam namin kasabay po si Yusek De Vega, si Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio. Magandang tanghali po, Sir Arnel. Magandang tanghali rin. Ay yan ang aming perfect katandem, ang DFA, especially Yusek De Vega. EG pa lang, magkasama na kami. Si Arnel, opo. Okay, so linawin lang po natin, sir, no? Wala pa po tayong kumpirmado kasi meron pong mga reports na may 2 Pinoy na nasugatan. Ito po ba ay confirmed o hindi pa po ito kumpirmado? Puro ito, no, ng mga reports. But I think who you're referring to is Joey Pasulingan. Si Joey, no, if I am right, siya ay nasa Ikilog Hospital na. Kung siya yung tinutukoy yung tinamaan ng bala and he is recovering. Yung yan ang most likely na nasa report. Okay, so isa lang po.
Isa Ang alam lang po namin, yung isa lang eh. nasugatan. Alam namin isa lang eh. Narinig din namin eh. Oo. Okay, so So, isa ito lang naman, at nagpapagaling po siya. Siya po ay ligtas na po. We can, most likely, ito yung sinend sa aming pictures. Kaya humingi rin kami ng paumanhin sa inyo, no? Kasi hindi tayo basta makakapagbigay. I'm sure the Yusek De Vega will understand. Di ba, Yusek, hindi tayo basta-basta makapagbigay kaagad ng mga reports dahil kinukumpirma natin, and we're working very, very well with the Department of Foreign Affairs, lalo na kay Ambassador Lailo Dian and the DMW. Si Ambassador Lailo, direct, napakasipag niyan at saka may direct contact kay President kaya nalalaman ng Presidente yung sitwasyon. Kaya po, isa pa, yung wag natin kalimutan yung sa Gaza, meron tayong 150 na almost 150 na Filipino. Kaya kung kailangan din natin silang tulungan kasi may iba nagpaparinig na gustong umuwi ng Pilipinas, gagawa tayong para na makauwi sila. Yusek, sa huli po ba niyong monitoring, ilang Pilipino ang nawawala sa ngayon? Ang sabi ni Ambassador, ewan ko yung kay Mr. Ignacio sa amin, sabi ni Ambassador may 5 unaccounted for. Meron ba kayo ibang datos, Mr. Ignacio, admin? Yusek, mukhang magkapareho tayo dyan. Mukhang ito si Grace Cabrera, Shelly Murillo, Noraline Babadilla at yung si Galionor Lianyo Pacheco. Yun, parehong mga pangalan. Pero yung iba, most likely ito po yun. Pero yung, I'm sorry, baliktad. Yung mga binanggit ko, yung pala yung natagpuan na natin. Ang hinahanap natin si Grace Cabrera, Shelly Murillo, Noraline Babadilla at Galionor Lianyo Pacheco. Okay, tanong naman po para sa OWA. Sir Arnel, ano po ang reaction ninyo sa panawagan ni Senator Grace po na i-alok ang repatriation program habang bukas pa ang mga borders ng Israel? Kaya may mga standby fund naman ang OWA para dito. Ito po, as we are always taking the lead ng DFA pagdating dito. Kapag tayo naman inabigyan kaagad ng full clearance na mag-repatriate, wala pong kaproblema yan. Gagawin po natin yan at may sapat naman tayong karanasan para maisagawa yan. Pero sa history natin with Israel, kadalasan ang hinihiling lang nila mailagay sila sa mas safe na lugar eh. But if in case, as Yusek Ed has mentioned, magagawa po natin na napaka-husay yan kung they be needing any assistance to be repatriated. Meron din akong gusto ko itagdag sa sinabi ng ating mahal na administrator dyan. Kasi ganito po, ng ating partner, no? Of course, tama rin na yung senador, mga kongresista, nananawagan. Ngunit yung aming sanga ng gobyerno, no? Yung executive branch, whether DFA, yung OWA, DMW, ganyan, hindi kami tumutulong, hindi kami sagabal kung may repatriate. Minsan yung situation ng consideration yan. At isa pa, sila mismo, hindi nagpaparepatriate. Kaya hindi namin pwede i-repatriate yung ayaw ma-repatriate. Mali ba pong mandatory repatriation? So, kaya po, kung nandiyo pa, nandiyan yung pondo, merong emergency repatriation fund ng OWA kami, meron kami assistance to national fund. Hindi question po yun kung handa kaming gumastos para dyan. We will spend. Pero, admin, tignan natin itong mga pamilya ng Pilipinas doon sa Gaza, paano natin mapapauwi mga to dahil hindi makakapasok ng Israelian eh. So, paano natin? Siguro dadaan na sa Egypt para makauwi. Oo, anyway, yun nga po. Kaya ako, binabanggit ko, kung meron naman tayong clearance, we're just taking your lead. Alam nyo naman, we will be always taking proper actions kung ano po ang kailangan magawa. So, tuloy-tuloy po ang koordinasyon at komunikasyon ng ating embahada sa mga Pilipino sa Israel. So ano po ang assistance na ibinibigay ng ating pamahalaan sa kanila po sa ngayon? For now, kagaya ngayon itong asawa ni Galionor Lianyo Pacheco na ating pang hinahanap, she is from Cagayan Valley. Pinasundo na namin para dito na siya sa amin sa OWA para rin na mas makatutok siya at maalalayan namin, bibigyan namin ng pag-alalay through psychosocial interventions. And doon naman sa mga
ating mapapangalagaan. We assure them yung mga pangangailangan nila, lahat yan yung mapapanagutan natin. We have ample funds to address their needs. Okay. Ito naman pong tanong na ito ay para po kay Yusek De Vega at ang tanong ay mula po sa ating kasamahan sa media na si Nel Maribohok ng UNTV. Ang kanyang tanong, may contingency plan na po ba na nakahanda sakaling lumala ang sitwasyon dyan sa Israel? Opo, lahat ng post natin may contingency plan na. Dati pa yan. Sa Israel po, dahil special case yan, special consideration yan, hindi lang pag may gera na may contingency plan. 365 days planado yung contingency plan in a coordination with the government kung saan gagala, kung saan sila pupunta, ganun po, no? It's only a matter of kung talagang kailangan ng gawin. Kasi ang situation kasi sa Israel, palagi nagkakainitan yung dalawang panig, yung Hamas at Israel. Tapos after a few days, after a week, medyo balik sa konting normalcy. Sana ganun mangyari ngayon at hindi yung tuloy-tuloy na gera tulad ng sinasabi ng dalawang panig. No? Kasi ito ang pinaka-worst na attack, no, na nangyari sa Israel. Kaya we condemn these attacks. Yun. So may contingency plan. Meron yan. Pero syempre, hindi ginagawa lang yan ng embassy. Kailangan nandun din kasama yung Israeli government. At isa pa, ayon sa ibatas ng Israel, required lahat ng employers may contingency. Dapat may contingency plan sila bago mag-hire ng employer. Pati mga gusali doon, dapat may plano. So meron pa. Ito naman po ay tanong para kay Admin Arnel. Tanong po mula kay Claire Mondares ng The Manila Times. Ilan po ang affected na OFWs sa Israel sa ngayon? And may repatriation schedule na po ba? Repatriation schedule saan po? Sa Israel? Hello. Yan po, ang repatriation po ay gagawin lamang natin. Una, kung meron tayong full clearance. Pangalawa, kung sila po ay naghihingi talaga na sila iuwi. At sa karanasan namin, kadalasan ang mga taga-Israel, ang hinihiling lamang nila, ilagay sila sa mas safe na lugar. And as Yusek De Vega has mentioned, ang contingency plan ho dito, 365 days in a year, nakapwesto po yan to be implemented when needed. Sa Gaza Strip naman, meron tayong approximately about 200 OFWs dyan sa Ashkelon, Ashdod, and Sderot. And nakatutok naman tayo dyan. And then sa Gaza, yung mga dyan na nakatira at may mga asawa na mga lokal, sa amin naman, mga 137. But most likely, we can reconcile all these numbers dahil lahat ito naman ay mga approximate numbers natin. But we will be, kami naman dalawa ng Department of Foreign Affairs ay in constant communication with regards to this. Again, a question for Admin Arnel. Tanong mula kay Sam Mendenilla ng Business Mirror. May reports na po ba ang OWA ng mga OFW sa Israel na humihingi na ng assistance mula sa ating pamahalaan? When you say assistance, ang kadalasan situationers ang kanilang tinatanong. We must also put into the equation our OFWs in Israel have a very high trust sa defense ng Israel, kaya mas medyo iba ang dynamics dito. Ang kadalasan nilang hinihingi through our 1348 hotline, ito yung OWA hotline, in support din ng lahat ng hotlines na ating meron, ang kadalasan lang hinihingi ano ang sitwasyon. At kung sakasakali man na may pangangailangan na ng larger assistance than just providing them with the situationers, we assure you that we will be ready to implement all these contingency plans, including repatriation. Mm-hmm. Okay, meron pong tanong para naman kay Yusek De Vega mula kay Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Sa hotline po na binuksan para sa mga OFW sa Israel, ano po usually yung mga nababanggit nilang pangangailangan sa ngayon? At marami na po ba ang nagpahayag na sila ay gustong umuwi, bagamat hindi pa allowed or mandatory ang repatriation?
Opo, wala pang nagsabi na gusto pong umuwi. Although, may balita naman from Gaza, there are a few Filipinos na gusto umuwi. There are a few Filipinos. Kaya pagkatrabaho namin yan. Pero yung Gaza kasi, di ba, baka lusubi ng Israel. Ngayon sa Israel, wala po. Now, ano usually nilareklamo, sinasabi nila sa hotline? First, yung natatakot sila dahil nasa shelter sila, or syempre, nababahan, nakabahan sila sa situation. So, ang sinasabi ng embassy sa kanila, tinitiyak, basta nasa shelter sila at nasa kasama yung mga Israeli military, gano'n, they're okay, no? Isa pang concern nila, yung pinapagitingan nila na, kunyari, walang contact ganito, walang contact ganyan. So, kinokontak sila ng embassy. Minsan, sinasabi nila sa embassy, I'm safe, I'm okay. Tatawag sila just to assure the embassy na okay kami. Pero yung pag-uwi, wala pa Wala pang kaparinig na gusto nilang umuwi dahil mukhang maganda naman yung conditions sa Israel despite yung difficult political situation. Pagdating sa sweldo, conditions ng, alam po to ni Arnel Ignacio, ni Admin, medyo maganda yung sweldo nila doon. So, hindi nila gusto umuwi. Tsaka, madali naman makisama dun sa mga amo nila. Okay. Yusek, may karagdagang tanong dito. Meron daw, and pwede rin po itong sagutin ni Admin Arnel Ignacio. May mga posts raw sa social media at kumakalat na balita tungkol sa mga Pinoy agricultural students at caregiver na di umano'y kasama sa mga nadukot ng Hamas group. Ano po ang katotohanan dito? Yung agricultural students walang nadakip dahil in touch yung embassy sa kanila. Nagpas 300 sila, no? Pero tingnan natin kung anong balita ni Mr. Ignacio tungkol sa mga caregivers. Kasi kami, wala pa ma-verify na nadakip Admin Arnel? It's the same. Pareho po, Yusek. Ito na-verify namin, hindi po totoo yan, yung tungkol dito sa mga agro students. Kaya nga po na kami nananawagan, dalawang bagay, kasi each time they transmit this information, pictures, kung saan-saan, maaari kasi malagay sa peligro, lalo ang kanilang sitwasyon because ang technology dyan, kayang-kaya tayong matrace. So, we are appealing to our kababayan to refrain from transmissions like this, lalo pa kung unverified. Una, maaari tayong malagay lalo sa peligro. Pangalawa, it instills unnecessary fear sa ating po mga kababayan. Pagtiwalaan na lang po nila ang impormasyon na nanggagaling po sa DFA, sa DMW at dito sa amin sa OWA. Total naman, we assure you, we have a working government ngayon at kahapon pa, wala hong bitawan ito ang communication at coordination ng DFA, DMW at OWA with also included our Filipino community leaders sa Israel. So wala pong patid ito. Kaya po ingat na ingat rin naman kami na maglahad ng mga detalye na hindi pa namin 100% nako-confirm. So yun po ang aking masasabi tungkol dyan sa balita na yan. Thank you, Admin Arnel. And para kay Yusek De Vega naman po sa usaping deployment, may rekomendasyon na po ba mula sa ating embahada kung kailang magpapatupad ng deployment ban sa Israel dahil sa giyera doon? Wala pa silang nire-recommend na deployment ban. In fact, pwede yung tanongin to, hindi tayo nagpapadala ng caregivers dahil hindi pa tapos yung negotiations kasi may situation, may bagong patakaran yung Israel about yung kailangang bayaran para ma-deploy ka doon na medyong labag sa ating internal rules on deployment. Yung parang may kailangang bayaran sila na amount para maging parang tawag ng Israel doon, basket of services para meron silang mga kung ano ng protection sa Israel. So, right now, hindi naman talaga tayo nagpapadala, no? Wala tayong deployment ban. Pero walang regulation pa on sending. So, wala pang ino-authorize, wala pang recommendation ng embassy. At inaasahan natin, we hope to be optimistic, no, na ma-resist itong situation as soon as possible, bumalik ang kapayapaan para pwedeng pag-usapan ulit with Israel para yung mga regulations para yung mga gusto magtrabaho doon makapunta doon.
Okay. Sa ibang usapin naman, Yusek, may tanong dito mula kay Maricel Halili ng TV5. Ano po ang update sa earthquake naman dyan sa Afghanistan? At kung meron po bang mga apektadong Pinoy? Wala pong apektadong Pilipino kasi halos walang Pilipino sa Afghanistan. Alam namin wala pa yatang 10 na nandoon kasi in-evacuate na namin lahat. Tatlo nasa UN bases doon. Nasa Kabul sila. Yung earthquake nangyari 800 kilometers away. So they are safe. Hindi po apektado Pilipino sa Afghanistan. Panghuli na lang po, meron po ba kayong mensahe para po sa lahat ng ating mga kababayan na apektado po dyan sa gulo sa Israel at para rin po sa kanilang mga kaanak dito po sa Pilipinas? Let's start with Yusek De Vega. Just tinitiyak naman sa inyo, nagtatrabaho kami sabay-sabay, kami na Admin Ignacio, ng ating ambassador, ng mga tiga-TMW, ibang opisyales. May partnership kami, utos ni Presidente, protektahan ng mga kababayan natin. Of course, nasa Israel yung main responsibility, pero nandiyan kami para sa inyo. Just contact our numbers kung meron kayong nababahala kayo tungkol sa isang bagay. Pagsabay tayo, pagdasalan natin na matapos na itong problema. Maraming salamat po sa pagbibigay ng inyong oras, Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, and of course, our Administrator of Overseas Worker Welfare Administration, Admin Arnel Ignacio. Salamat po. Salamat, Admin. Salamat din po.